Sabi ni Ziljan Illustrissimo 4462, di nilabas podcast mo kila Koy, wak na wak siguro sila sa'yo, Erp, ha. Ito, sabihin ko na sa inyo yung honest reason kung bakit hindi in-upload yung episode ko dun sa Life and Style. Hindi sila wak na wak sa akin, tanga. Biyahe na muna kami, par. Kami ng Pasay. Kakain kung saan ko gusto, pupunta kung saan ko gusto, matutulog kung kailan ko gusto, gigising kung kailan ko gusto, Pag manipis ang aking pera, pare, di ko yun gusto. Papakapaling ko lalo, di diskarte ng husto. Andito namin iniwado sa IKEA. Panibagong araw, panibagong blank check na naman. Pero first things first, linggo ngayon. Pit check. Pupunta muna kami dito sa bangko. Magpapasalamat muna tayo dun sa nag-i-issue sa atin ng blank check sa nagdaang etong linggo. Tapos magpapasalamat tayo in advance sa i-issue niyang cheque ngayong parating na week. Gandang OOTD mo, girl, oh. Rich tita, tropa ni Heart Evangelista ang atake. Wow. Pakita mo saan lang aking OOTD, na purong local merch. Diba? Purong local merch yan. Dala ka bang cup? Pa? Dala kang cup mo. Meron. Andito sa loob ng Star Mall yung sinisimbahan namin. Dala ko lang. Tulala ako eh. Ano yan? Wala ako sa wish yung nagsusulat. Napahinto nga ako. Ay, tama lang pala. Ba't mo doon ilalagay mo? Ano doon ilalagay mo? Kala ko nakasulat, Darilyn Balonso. Hindi naman, ganda mo. Ba't mo na lang sa'yo? Hindi lang. Tapos namin magsimba. Punta kami ngayon ng Pasay kasi may titignan sa mga vanity sa IKEA. Kala ko mag-unlist steak tayo. O tsaka may pupunta kaming unlist steak na nakita namin sa TikTok, syempre. Bili muna kami ng kape. Ganda mo, be. Kiss. Uy, huwag na. Uy, overexpose. Exposure lang. Naka-cellphone lang muna tayo ngayon kasi pupunta natin mall eh. So useless kung camera yung dadalhin natin. Huhulihin lang tayo ng huhulihin ng gwardiya. Nagets nyo ba man? Diba? O sabi, ang ina mo, di sumusunod sa mga policies and type shit. Comment kayo, sabihin niyo, mas malinaw to, mas makulay. Basta di mo magigets, be. Ang damdamin ng isang YouTuber ay nasa kanyang vlogging setup. Ganun ang overexpose sa'yo kasi hindi camera to. Ibaba mo kasi. Yeah. Hindi mo alam yan? Alam ko yun. Ganun ka pa. Yung mukha mo pa kasi buboy, bilog na bilog. Biyahe na muna kami, par. Kami ng Pasay. Kakain kung saan ko gusto, pupunta kung saan ko gusto, matutulog kung kailan ko gusto, gigising kung kailan ko gusto, Pag manipis ang aking pera, pare, di ko yun gusto. Papakapaling ko lalo, di diskarte ng husto. Andito namin iniwado sa IKEA. Parehas namin hindi pa natatry makapasok dito. Namin alam sa yung mall entrance. Dito namin yung sa IKEA. Naliligaw na siya. Naliligaw ka na ba, be? Hindi pa pala yun. Hindi pa siya naliligaw. Bayo. Ay, yung mesa daw yung kailangan niya. Hindi kasama yung laptop dyan, girl. Baka akala mo. Alam ko. Alam ko. Hindi
Bibili ulit akong Alex. At nandito na ulit tayo ngayon sa bahay. Hindi na kami nakapag-vlog ni Wada dun sa Pasay. Wala siyang nabili dun sa IKEA, pero may mga nakita siya dun na trip niya. Pero di na kami nakapag-vlog. Nabasag yung trip namin dun. Okay nang inang yan. Ito pinagtataka ko. Ito first time namin dun sa IKEA. Para siyang all home ng mayayaman. Yan. Ngayon, puro mga madaming G yung tao dun. Diba? IKEA MOA yun eh. So, madaming G yung mga tao dun. Alam mo kung madaming G yung tao eh, di ba? Naaaurahan mo. Ngayon, madalas na itsura yung mga yan, di ba? Ng mga madaming G. Mga nakapambahay lang. Di ba? Yung mga dalaga na ganyan. Nakasando lang, naka-crocs, di ba? Tapos yung mahaba nilang buhok. Tangina, tas amoy putok. Doon kami na bad trip. Doon nasira yung mood namin. Baga, trippings kami doon eh. Video, nagkagagawa kami dalawa. Mga 10 babae yung naamoy namin na putangin. Amoy putok, puki ng ina. Ngayon kami, nagtataka kami kasi kaming dalawa. Parang galing kami sa hirap na pinipilit naming tumagos sa pagiging mayaman. From mahirap to mayaman. Tapos, ini-experience namin yung mga bagay-bagay. Nag-o-observe kami. Ano ba yung ginagawa ng mga mayaman? A-adapt kami. Tangina, amoy putok. Maintindihan ko kung ibang lahi. Kung ibang lahi kasi, pwedeng sa bansa nila, kahit hindi sila mag-deodorant dahil yung katawan nga nila, tsaka yung bansa nila combo, walang mabahong odor. Pero putangina, Pinay. Mga Pinay, pukin ng inang yan. Diba? Na ma-aura mo namang may G, may pera. Pero putangina. Alam mo yan, no? Kombinasyon ng asim, pawis, baktol, putok, tsaka pabango nila. Putangina. Ang sakit sa buong pagkatao eh. Tapos alam mo yung alam mo yung aktibong pamangkin na aktibong pamangkin kasi kakauwi lang ng tita niya na nakapangasawa ng foreigner. Pang ganun, tapos active, basta yung mga Pinay dun, puta. Hindi naman mga class S, mga may itsura naman. Putang ina, amoy putok. Doon nasira yung mood namin. Kaya hindi namin napag-video. Diba? Ngayon na, may mga narinig pa akong ganyan na kaya hindi daw nagde-deodorant kasi nakakaitim daw ng kiligili yun, yung deodorant. Putang ina niyan. Hindi nga maitim kiligili mo, amoy baktol ka, amoy putok ka naman, pukin ng inang yan. Ako, hindi ako attractive. Yung tsura ko, makang demonyo eh. Pero sinusure ko na po siya, pag ako nakasalubong mo, talaga, kakapit sa'yo yung amoy ko. Talagang, doon na lang ako babawi eh. Mukha na akong demonyo, mukha na akong hold-upper eh. Hygiene ba? Pukin ng amoy putok, pukin ng ina, grabe. Na mga 10 sigurong babae, ganun, amoy na. Kasi dahil tao dun eh. Mga 10 babae na amoy ko na ganun. Namin, kakatingin na kami ganun eh. What? Nagano, tangina putok ba yun? Tangina putok. Tangina baho. Diba? Tangina mag-rekso-rekso na naman kayo. Pukin ng ina naman oh. Isn't that concerning? Okay. Anyway, pagkatas namin dun sa IKEA, bali, kumain kami. May kinainan kaming Anlis steak. Dun lang din sa MOA. May kinainan kaming Anlis steak. Okay naman para sa presyo niya. Pero kung pupunta ka dun ng gutom na gutom ka, kasi Anlis steak eh. Diba? Susulitin mo ngayon. Nasa otak mo, susulitin mo. Kung pupunta ka dun ng gutom na gutom ka, wag. Kung nangyari, sabi mo, babanata ko yung mga steak doon, punta ako doon, gutom na gutom. Wag! Kasi yung refill, kasi matagal niluluto yung steak, di ba? Eh, ilang kayo doon, di lang naman kayong tao doon. Mabubusog ka lang sa sides. Ang sarap ng mga sides. Grabe, trap yung mga sides, ang sasarap. Mapapasides ka ng mapapasides eh. Tapos mabubusog ka na, di mo mababanatan yung steak. Nakatig-isa lang kami, steak, tapos bumatsi na kami. Yun lang naman. Pag namin doon, diba pinagagawa namin siya, nagtingin-tingin siya doon sa MOA. Terranova, Matic yan, Uniqlo, H&M, American Eagle yan, mga di ko alam, mga paborito ni Wada yan. Tapos, umuwi na kami. Nandito na tayo ngayon sa PC, siguro magbabasa muna tayo ng mga comments sa mga
previous uploads natin. Sabi ni Boxy740, akala ko ba na-copy strike ka nung nakaraan kaka-react mo sa video nila? Ano to? Nag-comment siya dun sa nag-upload na uli kasi tayo nung yung pusuan o laruan. Nag-react na uli tayo dun. Totoo, na-copyright strike tayo dun. Kinopyright strike tayo nun. Nung mga panahon na kinopyright strike tayo nun, tayo pa lang yung nagre-react dun. Ngayon, di ba na-copyright strike ako, deleted yung mga videos ko dun. Ngayon, ang dami na. Ang dami na nagre-react so tayo. Alam ko naman na ako, lap trip ako sa reaction ko. Lap trip ako sa mga pinagsasabi ko Gusto ko siyang i-share. So nag-react tayo ngayon. Titignan natin yan kung makaka-copyright strike tayo ulit. Kung ika-copyright strike. Kasi ang dami nang nag-react Ngayon nung una kasi, gets ko yun na kin-copyright strike niya ako. Kasi ako lang yung nagre-react nun Wala pa silang viewers nun Mas marami pa yung views ko kaysa dun sa mismong orig video. Ngayon halos buong netizen. All eyes on them. Gumawa na tayo ng reaction video. Pag ito copyright strike, tapos sila TPC, sila Paulul at iba't iba pa mga content creator hindi copyright strike. Ibig sabihin, ayaw sa atin. Wala mang problema dun. Malalaman natin yan. Okay. Nung tinigil ko yung paggawa, bakit hindi na ako gumagawa? Tapos nung gumawa ko ngayon, ano to? Ano ba talaga? Diba? Sabi ni Ziljan Illustrissimo 4462, di nilabas podcast mo kila ko, wak na wak siguro sila sa'yo, Erp. Ito, sabihin ko na sa inyo yung honest reason kung bakit hindi in-upload yung episode ko dun sa Life and Style. Hindi sila wak na wak sa akin, tanga. Para lang sa kalaman mo. Hindi nila in-upload kasi hindi ko na-levelan yung energy nila. Diba? Yung energy kasi dun sa 2 joints, yung Life and Style, hindi kasi Nung una kasi akala ko content Kilala nyo naman ako Diba, content sa akin converts into money. So pumunta ako doon ng palumpalo. Dream collab ko yun sila Bilang isang taong internet na nagpapasikat, dream collab ko yun sila, yung 2 joints. Nung in-invite ako doon, ni Ace, punta ako doon, pero tangina ready yung utak ko noon. Kumbaga totodo ko noon, sasagad ako noon. Ibubuhos ko lahat kasi nga ang tingin ko content lahat ng nandito sa internet, tingin ko dito content para gumawa ng pera. Hanggang sa na-realize ko, nung hindi in-upload, sabi ni Pudong na fucked up daw yung file. Ako hindi ako naniwalang na fucked up yung file kasi sila yung kauna-unahang na-meet ko na ganun, na organization na sobrang organized nila. Kaya hindi ko tatanggapin yung naka-fucked up sila ng file kasi sobrang lupit nila, promise yung galaw nila, off-cam, sobrang professional. Ngayon, chinek ko yung files ko kasi may vlog ako nun Chinek ko yung files ko hanggang sa na-realize ko hindi ko na-levelan yung energy nila. Kumbaga, ang taas masyado ng kuha ko. Eto sila. Eto yung kuha ko. Andito ako nagpe-perform ako Diba ang inisip ko agad may mga pre-med ako dito na kasi gusto ko makapag-ambag Siyempre, hindi naman mag-i-invite ng basta-basta yun sila Hindi sila magpapaupo dun sa mesa nila ng basta-basta ng kung sino-sino. Kung may magiging exclusive sagad dito sa internet, sila yun. Kung may circle na exclusive sagad, sila yun. Yung 2 joints yun. Ngayon, siyempre ako, vinalyo ko yun. So, inisip ko agad ano yung kailangan kong may ambag dito sa frame nila, dito sa discussion nila. Hanggang sa, nung pinapanood ko yung files ko, sablay pala yung naging yung pagkakagets ko dun sa ginagawa nila. Kasi yung ginagawa pala nila, nagpa-podcast sila para lang silang magtotropa na para silang cell group. Para silang life group, yung weekly kamustahan, kwentuhan lang, chill vibes lang, relax lang. Hindi nila ginagawa yun para sa in-stream ads or what. Parang ginagawa nila yun as documentation na magtotropa sila, nagkukwentuhan sila, kamusta yung naging week mo, kamusta yung naging lakad nyo, ganito, ganyan. Ganun pala, ako, pumunta ako dun ng magkaiba kami ng channel. Yung ang taas ng kuha ko, talagang bumangka ako. Talagang lap trip sana yung episode na yun. Katakot-takot, million views sana talaga yun. Katakot-takot na reels din ng mga trending yun. Kaso nga, hindi para ilabas kasi nga, ang awkward. Kumbaga sila, relax sila, chill vibes. Tas tuwing ako yung magsasalita sa mic, laging ang taas-taas ng kuha ko. So, hindi ko na-levelan. Sobrang solid naman kasi di nga nila ako tinablay. Sabi nga, isa pa daw. Isa pa daw. Risked daw. Ngayon, ako na lang yung
Sabi ko, tsaka na. Kasi deep inside sa akin. Kasi chinek ko eh. Puta, nagkamali na ako sa kanila. Dream collab ko sila. Nagkamali na ako sa unang pagkakataon. Bawi na lang ako, papalakas na lang muna siguro ako, ganun. Tapos kita-kita na lang kami sa top, parang ganun. Anyway, yun yung honest to goodness na dahilan kung bakit hindi nilabas yung EP ko. Masyado akong nagkinupal, parang ganun. Sabi ni Mega One Manila 1292, sabit sa fame, sayang brandings. Comment niya to dun sa vlog namin ni Joel. 'Di ba? Hindi alam mo Mega One Manila 1292, hindi mo magigets eh. Ako pumipera na ako ng ako lang eh. Pumipera na ako ng ako lang eh. Yung sa amin ni Joel, ano na yun eh, brotherhood na yun eh. Brotherhood na yun eh. Siya, gusto niya 2025, gusto niya nang pasukan yung business. Diba kasi nga nakatutok siya sa content creation eh. Ako naman, mas pinukusan ko yung business. Diba? Kumbaga mas gamay ko. Ngayon, as brotherhood sa industry, kailangan niya nang magmamanage ng paninda niya. So, kanino siya lalapit? Tsaka walang sino mang brand ang pwedeng tumay up sa kanya dun sa slogan niya na yun, yung kupal ka ba boss? Explicit yun eh. Diba kaya nga kung mapapansin nyo yung nirelease sa kanya ng Manila meets Los Angeles ng MNLA na t-shirt, ang nakalagay boss lang, diba? Boss. Pero yung mismong slogan niya, yung kung saan siya sumikat, yung kupal ka ba boss? Boss! Bossing, kupal ka ba yun? Walang sino mang pwedeng tumayap doon kasi nga explicit na statement yun, explicit na word yun. Walang iba kundi ako. Kasi ano nakalagay sa ko, pangit, explicit word, negative word. Yun nga yung ginagawa natin, diba? Yung negative energy, negative word, tinatry natin i-harness into something positive. Diba na nagagawa naman natin yun, matagal na doon. Tumayap sa akin. Business talks. Alam kong hindi magagets ng karamihan kasi yung iba, kesyo, ang comment nila, kay Idol Joel, huwag ka nang tumayap dyan, bibili kami niyan. Hindi bibili yun, yung mga ganun, hindi bibili yun. Kasi, sold out kami lagi. Yung collab namin na sombrero, sold out lagi. Diba? Ngayon, naihit yung target market. Kasi nga, alam ko yung ginagawa ko. Diba ngayon yung mga nagko-comment na ganun, Idol Joel, mas bibili kami niyan pag hindi ka tumayap dyan. Wala kaming paki sa inyo. Kung bibili kayo. Diba? Hindi para mag-utos kayo na parang kayo yung masusunod. Diba? Nagninegosyo kami, nagme-make money kami. Kung hindi nyo magigets, hindi para i-please namin kayo. Diba? Alam namin yung ginagawa namin, nakikit namin yung target market namin. Idol Joel, mas bibili namin yan basta hindi ka tatayap dyan kay Ato. Big sabi mo, sold out nga eh. Kung bibili ka, kailan pa? Sold out na eh. Diba nauubos eh. Kasi yung bibili, tsaka yung may pambili, wala nang sabi-sabi, bibili. Diba? Yung mga ganyan na toxic na nanonolongges lang. Ganyan, cha. Diba? Anyway, mahirap ipagets eh. So, we proceed. We simply proceed. Ganun lang simple. Sabi ni John Richmond Ramirez 8209, Boss Ato, ikaw lang ba o solong nag-aasikaso ng ads mo sa FB or may tao ka na nag-aayos para sa'yo? Salamat, bossing. Alam niyo kasi kumbaga nung inumpisahan kong todoan yung yung paninda ko. So, nag-check ako ng mga sino ba yung mga malulupit dito sa, like for example, sa garments, diba? Meron silang isang pagkapare-pareho. Lahat sila nag-a-ads. Kasi nung una, akala ko, tangina, million followers ako eh, vlogger ako eh, kaya kong itulak yan. Natutulak ko naman, kaso ang tagal. Diba, yung pala. Lahat ng mga well-established na brand, meron silang isang pagkapare-pareho. Lahat sila nag-a-ads. Kaya pinasok ko yung ads, nag-a-ads. Ngayon, sa mga gusto mag-try, pwede nyo i-YouTube yan, pero kung gusto nyo talagang ma-juice yung sagad na kapangyarihan ng pag-a-ads, lalapit kayo sa professional. Yung nag-a-ads sa akin, ARP Digital. Yung nag-a-ads sa akin ay ang pangalan ay ARP Digital Marketing. Lahat ng matitibay na businesses dito sa Pilipinas, sila ang nasa likod. Doon ako umano. Diba? Doon ako nagpa-handle. ARP Digital Marketing.
Yan. Sila ang nag-handle ng mga paninda natin. Sabi ni Wing Gambit 8485, lumayo-layo ka kay Malupiton. Mamaya mahawa pa yan ang katoksikan mo. Doon ka na lang kay Bugoy dumikit. Pare-pareho kayong tolongges. Alam niyo, hindi na para magsalita ako eh. Alam niyo yung 2 joints na yan. May mga 18 years old dyan na mga entrepreneur. Mga lalaki na milyonaryo sa murang edad. Nakakapag-produce sila ng ganun. Diba? Ngayon, hindi nyo nga magigets. Hindi magigets yung mga kagaya na ito ni Wing Gambit 8485. Kaya nga, wala silang ibang pinagsasabi, diba? Kundi 2 joints sa atin lang, hindi para sa lahat. Diba? Alam nyo ito malupit. Yung game na sinasabi ni Bugoy, yung game na sinasabi niya, masasabi natin na 50% nung game na sinasabi niya, nasasabi niya na sa internet publicly. Ang nagmamatter na lang kung sino yung mag-i-execute. Diba? Meron ngayon yung bumibili talaga ng coldest game na nandun talaga, majujuice mo talaga yung 100% blueprint nung game. Yun talaga yung mga tumatamasa ng sagad. Ako, honestly, honest to goodness, kung bakit ako ganito, kung bakit ako gumana ng ganito, bukod sa Diyos, bukod sa guidance ni Lord, bukod sa energy na mula kay God, yung game plan ko galing sa 2 joints. Galing kay Bugoy. Honest to goodness. Diba? Masasabi ko na, energy, vision from God, tapos makamundong game plan mula sa 2 joints. Ang dami kong namimit, mga bagets talaga. Diba? Tumatamasa ng milyon na hindi nyo alam. Kasi nga, maraming negosyante na young entrepreneur na ang babata na mas pinili nilang yung masarap na lifestyle na, yung hindi na ganito na. Ganito kasi, nagpapasikat pa kami sa inyo. Tinatrabaho pa namin, pinipilit pa namin trabaho ito yung fame and influence. Pero ang dami na masasabi mong nasa ilalim ng 2 joints, pero tumatamasa ng milyon. Tapos hindi nyo sila kilala. Pero sa tunay na buhay, tumaratrat sila, gera sagad. Yun yung mga bumili ng coldest game. Ngayon, ano ba yung coldest game sa nabibili yun? Message kayo sa Instagram ni Bugoy. Doon may magre-reply sa inyong admin doon. Try nyo yun, yung coldest game. Legit. Anyway, dito na muna natin tatapusin tong vlog. Wala na masyadong mahabang outro. Kita kasi tayo may lang konti.